araw po sa inyong muli. Ito si Bishop Milo Vergara at narito na naman tayo sa ating palatuntunang hashtag blessings. At mapalad tayo dahil kasama po uli natin sa ating palatuntunan si Father Mar Baranda ng Holy Rosary Parish sa Bicutan at Chancellor din po ng Diocese ng Pasig. Father Mar, Pebrero na. Oo nga. Oh, kamusta na ba ang iyong parokya? Buwan ng mga puso to, Bishop. Naku talaga ha. Tayo bang mga parit obispo? Hearts Month pa rin ba para sa atin? Marami activity ano? Marami ba kang activity sa month of February sa parish mo? Ganun pa rin. Mga street masses. Ganoon. Oo. Paano yung ano yung kasi pag buwan ng mga puso, kalimitan active diyan yung mga couples, Yeah, di ba? couples, Oo, meron ba kayong mga activity? Selfie. Meron ka ba mga activity Christian ganyan? Life Program, gano'n, mga gano'n. Very good, no? Mapalad tayo ngayon dahil meron tayong mga kabataang guest. Naku, Oo nga eh. 2 lalaki ngayon. Hindi ka ba naninibago kasi mga nakaraang guest natin puro mga kabataang babae ngayon, mga lalaki naman ngayon. Oo nga eh. Pakilala mo nga sila, Father Mar. Oo, si Javi Cruz, itong katabi ko. Siya po yun. Siya pala. Tingnan mo, nalilito ka. Iba pagbata. Hindi kami nga magkasya nito, hindi mo napansin? Mga katabi ko pagbata, iba eh. Oo, talagang hindi ko alam kung sino mas malaki sa amin dalawa. Si Javi Cruz, oo nga. So ako po si Javi Cruz. Galing po ako sa St. Anne Parish. So ako po ay ang involvement ko po is sa youth ministry sa mga young professionals po. Also, lay minister din po, Bishop. Wow. Ilan taon ka na ba, Javi? 29 po. 29 years old. Ano ba ang dating ginagawa mo bukod yan sa parish work mo? Nag-work po ako sa San Sebastian College as a campus minister for 8 years po, Bishop. 8 years. O bakit ngayon ba hindi ka na campus minister? Last year lang po ako nag-resign. Nag-resign. Then nag-focus po ako sa parish. Ganoon. Yes, Bishop. Wow, ang ganda naman ano. Pero meron ka ba bang plano na mag-work Yes, with the po. same line sa school? Planning, Bishop, to impact sa Planning. Very sa good. academy po. Okay. Ilan kayo magkakapatid? 2 lang po. Dalawa. Ako po ang bunso. Bunso ka? Opo, malaki pong bunso. Ang laki mo ng bunso. Opo, So yung panganay, babae o lalaki? babae po. Babae. Opo. May asawa na? May asawa po. Ikaw, may Wala balak. po. Ay, may balak po. Meron ka bang girlfriend ngayon? Wala po. Wala. Single po, single. Single ka ha, single. So available ka. Opo, available po. Nako talaga. Baka naman gusto mo magpare. Hindi po natin alam, Bishop. Oo, yung mga tawag na ganyan, Opo. Yung mga parents mo, buhay pa ba Yes sila? po. They are both alive pa po. Pares po kami, actually Bishop, lahat po kami nagsiserve sa parish. So yung father ko po, pares kami lay minister. And yung sister ko po, tsaka yung mother ko po, pares po lector in commentator. Ang ganda naman, Nakakatuwa. Ito naman ang katabi ko, Bishop, si Bill. Ako po si Bill San Juan, isa pong guro ng St. Paul College Pasig. 23 years old po. Naglilingkod po ako sa Santa Clara de Montefalco Parish bilang parte po ng music ministry tsaka po ng youth ministry. Bill, ano ba sikreto mo at payat ka? Bigyan mo naman kami ng tip ni Javi. Hindi ka rin po alam. Hindi mo alam, no? Baka ang sikreto, huwag kang kumain, Malakas ka bang kumain? Konti lang, ha? Bill, ilan ba kayo magkakapatid? Tulad po ni Sir Javi po, 2 lang din po. Dalawa. Ako rin po yung bunso. At Yung panganay? babae. Babae din. Pareho pala kayo, ha? Pareho. Anyway, so sinabi mo na meron kang 2 service sa parish. Ano yung 2 yan? Isa po sa choir po, music ministry, isa po sa youth ministry po. Okay, no? Alam mo, yung gospel ngayon ay napakaganda ng mga larawan. Kaya maganda na sisimulan na yung ating pagbabahaginan kasi sinabi ng Panginoon nung nagsasalita siya sa mga kanyang mga disipulo, sabi, kayo'y asin, kayo'y liwanag ng mundo.
No? Di ba yan yung salt of the earth and light of the world. No? Kasi yung paliwanag niya ay, siyempre, alam naman natin yung asin, panlasa, yung liwanag, sabi nga, nagbibigay tanglaw sa dilim. So kumbaga, parang sinasabi niya, pinaparamdam ang presensya ng Diyos. Diba? Siguro yan ang magandang itanong, no? Sa inyong buhay ba, no? Bilang mga kabataan, paano kayo nagiging asin o kaya nagiging liwanag? Sa pamilya ninyo o kaya sa pamayanan, sa parokya, sa pinaglilingkuran nyo. Kasi may ibig sabihin yun eh. Pag sinabi mo maging asin, maging liwanag, yung bang talagang nararanasan ang Panginoon, nararanasan ang Diyos, nararanasan ang mabuting balita ni Kristo. Javi, ano ba ang masasabi mo doon? Naka-assign po ako sa mga young professionals. Nakakatuwa lang po, Bishop, kasi dito po nagkukwento sila ng mga everyday life nila. Kasi yung po mga nagtatrabaho, madami din po silang mga hinanain. So, ang nagiging problema po, hindi naman nila maikwento yun sa kanilang pamilya. So, meron po kaming group, doon po nakakapag-share sila ng malaya, na walang hesitations about sa mga problema nila. Dahil po doon, mas napaparamdam po yung pagmamahal ng Diyos sa kanila po. So, kahit papano, no, hindi lang sa iyo, kundi pati na rin sa kanila, Yes, yung kanilang binabahagi, no, kahit papano na ipapakita, na ipaparamdam yung pag-ibig ng Diyos sa kanilang mga karanasan. Yes po. Buti nasabi mo yan kasi alam mo, yung seminaryong pinanggalingan ko ay Holy Apostle Senior Seminary. Yan ang seminary for late vocations. So lahat ng tinatanggap dyan, mga young professionals. No, kaya sabi ko nga, baka pwede kitang i-recruit tsaka yung ginagawa mo. Diyan ka pwedeng maging asin at pwedeng maging tanglaw, di ba? No? Kasi bihira yung ganyan, nagmi-ministry ka at yung ministry mo para sa mga ganitong mga nagtatrabaho, ikaw may pinaparamdam kang presensya ng Diyos sa pamamastol mo sa kanila, sila din sa pagbabahaginan, napaparamdam din nila yung presensya ng Diyos, di ba? No? Very good, no? Ikaw, Bill, ano ba ang karanasan mo naman? Bilang parte po music ministry po, so nagagamit po namin yung talento pong bigay sa amin po para po mas maiparamdam. Kasi po, sa choir po namin, para pag tinatanong po kami, ano ba yung goal natin, ano ba yung purpose natin, bakit tayo naglilingkod? And we all know po na ang purpose namin is to draw God's people closer to Him po. So yun po yung laging bago po kami mag-serve, magdadasal kami, Lord, sana magawa namin yung goal namin na mapalapit sa iyo yung mga tao, maparamdam yung pagmamahal mo through our music. So yun po. And then after service, ganun din po, magdadasal po ulit kami, Lord, sana po nagawa po namin yung goal namin, sana po natuwa po kayo. So mga ganun. Sa mga ganung paraan po, tingin ko po, na parang nagiging asin po kami at ilaw ng mundo po. So our talents po na bigay po nila. Maganda sinabi mo, talents, kasi bakit ba tayo binigyan ng mga talento ng Panginoon? Di ba? Sabi nga, merong sinasabi sa gospel, di ba? Walang liwanag na tinatago, no? No one hides a light under a bushel basket. Kailangan ito ay pinapakita, pinararamdam. Napakaganda itong tinatalakay natin. Nabibitin tuloy ako eh. Oo nga eh. Wala tayong magawa, Bishop. Tayo po ay magbabalik sa ating paglatuntunang #blessings.